Colossians chapter 1 verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang preservation. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God sustains all of creation through Christ. Ito po ay nagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi lang bahagi ng creation, kundi siya po ay nasa unahan ng lahat o nasa center ng lahat ng creation. Siya po ay nauna sa lahat ng bagay at hindi lang siya basta nauna, sa kanya rin po nakasandig o naka-sustain o siya yung nag-sustain o siya, sa kanya nakasalalay rather yung buong kaayusan ng buong universe. Ibig sabihin po, lahat po ng bagay sa mundo, sa universe, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga planets, yung kalikasan, yung tao, yung batas ng science o law of science, yung physics, yung chemistry, etc. etc. At lahat-lahat ng umiikot sa buong universe o sa kalawakan ay umiiral at patuloy po na gumagana dahil sa ating Panginoong Jesucristo. For example, kung paano po yung isang buhay ay nananatiling buo, yun po ay dahil sa matibay na pundasyon. Ganun din po lahat ng nilikha o lahat ng creation. Nakakabit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang pundasyon ng lahat. Yung ating Panginoong Jesucristo po yung naging rock, parang yung church na binild sa rock, yung foundation po nun ay yung rock, kaya hindi mabilis masisira yung isang church. Ganun po nag-work yung lahat ng creation at ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng creation ay sinusustain ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag inalis po si Kristo doon sa lahat ng yun, magugulo at mawasak po yung kaayusan. Kaya kung iniisip po natin parang wala namang pakialam ang ating Panginoon Diyos sa mundo, yung talata po natin o yung verse of the day ay nagpapaalala na araw-araw ay inaalalayan ng ating Panginoon Diyos yung buong creation. Hindi lang niya tayo nilikha, kundi patuloy niya tayong sinusuportahan o sinusustain at pinananatili. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God gives you a life for a purpose. Dahil po sa reality na in Him all things hold together, pwede po nating maintindihan na hindi aksidente yung bawat paghinga natin sa pang-araw-araw, yung pag-araw-araw ng pagising natin, hindi lahat yun aksidente o yung creation o yung sinasabi nilang tawag dito Big Bang Theory. Hindi pwedeng magmula yung bagay sa isang pagsabog o isang pagkawasak kasi nga po imposible yun. Hindi yun nag-aano sa ating logic that will define in our own logic o in the law of science. So kung buhay po tayo ngayon, dahil po yun ay piniling ipagpatuloy ng ating Panginoon Diyos yung ating existence. Hindi lang niya tayo pinanatiling umiikot sa mundo, kundi pinapanatili niya rin po yung buhay para sa isang layunin o isang purpose. So, sorry sa ating background sound dahil may kausap sa phone yung aking ate. Ayun, mabalik tayo sa ating tatalakayin. Maaari pong may mga panahon na feeling po natin na walang saysay yung ating mga buhay o parang hindi natin alam kung ano yung direksyon na tatahakin natin. Pero yung Colossians chapter 1 verse 17 po ay nagpapaalala sa atin na pinananatili po tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil may plano siya para sa atin. May future plan siya o mayroon siyang nakatalagang blueprint para sa ating mga buhay. Hindi po natin kailangan agad malaman yung buong larawan. May mga mahalaga o yung mahalaga po rather ay magtiwala tayong yung dahilan po o may dahilan ang ating Panginoong Diyos kung bakit pa tayo nabubuhay ngayon. Meron pa tayong purpose. So kung may pinagdadaanan tayo ngayon, kung meron tayong parang kinakaharap o nagiging curious tayo kung bakit pa tayo nag-exist o nabubuhay, kung anong iba yung purpose natin sa mga buhay natin, i-remind lang natin sa sarili natin na kaya tayo nagigising o nag-exist sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil meron pang purpose rather ng ating Panginoon Diyos para sa atin. May dahilan kung bakit po hindi pa tapos, kung bakit humihinga pa tayo. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God wants you to enjoy a life free from worry.
Kung ang ating Panginoong Kristo nga po ay nagpapanatili ng buong universe, bakit po tayo matatakot? Minsan tayo po ay nag-aalala sa pera, sa trabaho, sa pag-aaral, sa projects, sa future, sa kinabukasan at kung ano-ano pa. Pero kung maintindihan po natin yung bigat ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo o ng sinasabi pala ni Apostle Pablo o Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 17, mapapaalala po tayo o mariremind sa ating mga sarili na wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ipag-anxious dahil ang ating Panginoon Diyos po na nagpapatakbo ng lahat ng creation ay siya rin may hawak ng ating mga buhay. Parang ganito po, kung yung isang sanggol po ay nasa kamay ng isang mapagmahal at mapagkatiwalang mga magulang, wala siyang iintindihin na kahit ano dahil alam niyang ligtas siya, alam niyang secure siya. Ganyan din dapat yung posture natin sa ating Panginoong Kristo. Gusto po ng ating Panginoon Diyos na mabuhay tayo ng may peace, may kapayapaan, hindi dahil sa control natin yung lahat, kundi dahil hawak po ng ating Panginoon Diyos ang lahat. Kapag naunawaan po natin na in Him all things hold together, mapapalitan po yung kaba natin ng kumpiyansa, mapapalitan yung anxiety ng confidence. Hindi nangangahulugan na wala nang dapat tayong ikaproblema kasi as a human being, given na sa atin yun na minsan ay kabahan sa mga bagay-bagay, pero ibig sabihin po hindi po tayo nag-iisa at hindi kailanman mawawala ang suporta ng ating Panginoong Diyos sa atin. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.